Para naman sa mga balita sa umakyat na sa 29 ang bilang ng mga nasawi sa Middle East Respiratory Syndrome sa South Korea. Kinumpirma ng South Korea Health Ministry ang pagkamatay ng 2 pang biktima ngayong araw. Isa dito ay 65 taong gulang na lalaki, habang ang isa naman ay 70 taong gulang na babae. Samantala, umabot na sa 180 ang kumpirmadong kaso ng MERS sa South Korea. Ito na ang pinakamalaking bilang ng mga nasawi sa MERS sa labas ng Saudi Arabia. Isang peace dialogue naman ang isinagawa sa Riga, Latvia. Samantala, donation drive para sa mga biktima ng malakas na lindol isinagawa. Yan ang tinutukan na aming kasama si Beth Kachin. Kapayapaan at pagkakaisa, ito ang hangad ng nakararami. Kaya naman isang peace dialogue ang muling ginanap at ito ay sa Riga, Latvia na nilahukan ng iba't ibang representante mula sa iba't ibang relihiyon. Layo ng peace dialogue na magkaroon ng pagkakaunawaan ng iba't ibang relihiyon na siyang sinasabing susi sa pagkamit ng pinakaaasam na kapayapaan. Ang nasabing dialogo ay inorganisa ng HWPL sa pangunguna ng Korean Peace Advocate na si Man Hee-lee. Samantala, matapos ang lindol na tumama sa bansa ang Nepal noong Abril na kumitil ng mahigit sa 9,000 buhay, isang donation drive ang unahan ng grupo. Isinabay ng grupo sa kanilang second annual commemoration of world peace ang paglikom ng pondo para sa pagtulong sa biktima ng lindol. Naglagay ng donation box ang grupo na dinumog ng mga nakilahok sa kanilang pagtitipon. Mahigit sa $40,000 o katumbas ng 1.8 million pesos ang kanilang nalikom na halaga na personal na ibinigay ni Man Hee-lee at Nam Hee-kim sa representante ng Embahada ng Nepal sa South Korea. Umaasa ang mga South Koreans na sa kanilang munting tulong ay maipapaabot nila ang kanilang pagmamahal sa mga biktima ng lindol. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elizabeth Kachin.